No matter where you live or who you are, each of us can help break the chains of COVID-19 transmission. Here's what you can do to protect yourself and others. Cover your cough and sneeze. Clean your hands frequently and thoroughly, especially before and after putting on a mask and going outside or coming home. Avoid crowded places and mass gatherings. Avoid touching surfaces in public as they might be contaminated by someone with the virus. Socialise at a distance. Stay at least 1 meter away from others as much as you can and wear a mask if you can't. If you feel even slightly unwell, stay home. Call your local health authorities and get tested. If you test positive, follow the recommendations from health authorities about how and where you should isolate from others and receive medical care if needed. Make a list of people you have recently been in contact with. Self-quarantine for 14 days if you have been in contact with anyone confirmed with COVID-19. Make sure you follow your local guidance. Each country or area has its own levels of transmission, resources and recommendations, and the situation can change rapidly. The COVID-19 pandemic has changed the way we live, work and connect with others. It is challenging, but together, we can break the chains of COVID-19 transmission. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Isang magandang araw po sa ating lahat. Maganda dahil patuloy po nating nararanasan ang kabutihan po ng ating Diyos. Napaghahalata pong may gitang isang buwan yung lockdown natin, MECQ tayo, kaya medyo mahaba na ang buhok ko at medyo sarado po ang lahat po ng mga salon, kaya nagtsatsaga-tsaga ako na ganito po kahaba yung aking buhok. Anyway, napakaganda po ang may maganda rin po pangyayari, magandang mga nangyayari po kahit po sa pandemyang ito. Actually, kahapon may pinuntahan akong isang site, isang malaking iglesia. Nakatutuwa, dahil yung kanilang leader ay nagsasabi na yung iba't ibang relihiyon na Kristiyano, dapat ang tawag sa kanila o tawag sa atin ay Kristiyano lang. Ang problema ay may mga tinatawag pong mga Romano, Katoliko, may mga Baptist, Seventh-day Adventist, meron pong mga Jehovah Witnesses. Nakakatuwa rin naman siya. Maganda kanyang insight tungkol po sa iba't ibang gawain po ng ating pong Panginoon. At ako po ay naniniwala talaga na iisa lang po talaga ang katawan ng ating pong Panginoon Kristo. Yung pong mga Kristiyano. Okay? In a sense na dapat, kasi simple lang naman po ang ibig sabihin ng disciple eh. Ibig sabihin po nito ay tagasunod. So, ang Kristiyano po ay tagasunod ni Kristo. So, yun lamang po, maganda po yung kanilang usapan. Actually, yung kanya pong kausap ay isa pong Baptist. At sabi nga niya bakit daw pare-pareho namang Kristiyano, bakit may Baptist,
merong Romano Katoliko. Actually po, sa akin pong sa abang pagkaunawa ko po, bakit na-identify yung salitang Kristiyano sa iba't ibang grupo po, no? Ng mga Baptist, Pentecostal, mga Jehovah's, mga SDA, kasi may kanya-kanya po silang pinanghahawakang creeds o panuntunan bilang isang grupo po kinabibilangan po nila. Sa umaga pong ito, o sa pagkakataon pong ito, nais ko pong ibigay ang ating pong pag-aaralan po sa araw na ito, yung pong sola scriptura, or in other word, translated in English as scripture alone. Ibig sabihin is, yung banal na kasulatan lamang ang may kapangyarihan para sa pananampalataya at kasanayan ng Kristiyano. Tayo po'y manalangin. Panginoon aming Ama, muli nagpapasalamat po kami ng maraming sa oras po at pagkakataong ito na ikaw po ang aming pong binibigyan po ng parangal at pagpupuri. At sa pagkakataong ito ay mapag-aralan po namin ang mahalagang aralin o doktrina tungkol po sa iyong salita. Sa umagang ito, pagandapatin niyo po ang bawat isa po sa amin. Christ us, Father God, forgive us our transgressions, iniquities, sa lahat po ng mga bagay na makapag-iwalay po sa amin sa inyo. Linisin niyo po kami sa oras na ito upang Lord, yung banal na Espiritu mo, ang patuloy po na makakilos sa amin pong pag-aaral na kami po'y maturuan ng tama at tunay na aralin po na aming Panginoon Kristo. Salamat po aming Diyos. Salamat sa iyong kabutihan. Purihin ka nga at luwalhatiin ka sa pangalan po na aming Panginoon Kristo. Amen. Scripture alone. Bakit po kaya ito natin pag-aaralan po sa araw nito? Nakasulat po sa 2 Timothy 3:15, 16 at 17. Sabi po rito, mula nang ikaw ay sanggol pa lamang, alam mo na ang banal na mga kasulatan na makapagbibigay ng karunungan sa inyo tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kinasihan ng Diyos ang bawat kasulatan. Ang mga ito ay mapakikinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay sa katwiran. Ito ay upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na naihandang lubos sa mga mabubuting gawa. Sa ating pong pamumuhay, bilang mga tinawag, hinirang po ng ating Diyos, dapat po yung ating buhay, yung kasalukuyan at saka sa hinaharap, dapat nakabase po ito sa banal na kasulatan. Ano ba ang sola scriptura? Ang pariralang sola scriptura ay mula sa Latin, ang sola na mayroong idea na nag-iisa, ground, base, at ang salitang scriptura na nangangahulugang mga sulatin na tumutukoy sa mga banal na kasulatan. Ang ibig sabihin ng sola scriptura na ang banal na kasulatan lamang ang may kapangyarihan para sa pananampalataya at kasanayan ng Kristiyano. Ang Biblia ay kumpleto. Tandaan po natin, no? The Bible is complete. May kapangyarihan at totoo. Ang lahat ng banal na kasulatan ay hininga ng Diyos at kapaki-pakinabang para po sa pagtuturo, pagsaway, pagwawasto, at pagsasanay sa katwiran. Yun po yung ayon sa 2 Timothy 3:16. No?
Madalas ko pong naririnig sa mga kumilala sa ating Panginoon, sumuko sa ating Panginoon Jesucristo, na ang lahat po ng mga libro o mga aklat natin pong binabasa, nakapagbibigay po ito sa atin ng information. But whenever we read the Bible, particularly, especially sa ating po mga Kristiyano, it transforms us to a new person. Ibig sabihin, ang Biblia lamang ang pwedeng makapag-transform, makapagpabago sa ugali, sa asal, sa pananaw, sa pakikipagkapwa ng isang tao. Kapag siya po ay natuto na magbasa ng salita ng Diyos, sumunod dito, at maging Panginoon ng taong ito, ang ating pong Panginoon Jesucristo. Ang sola scriptura ay sigaw ng pagtanggi ng mga protestanteng reformasyon. Ito po yung mga 15 or 1600. No? Tandaan po natin, pag sinasabi ko pong protestante, hindi po tayo mahawak ng mga placard, hindi po tayo sumisigaw ng ibagsak, kundi ito pong bagay na ito, itong reformasyon na ito po yung tumutukoy yung panahon po ni Martin Luther. Sa loob ng maraming siglo, ang simbahang Romano Katoliko ay ginawang higit na mataas sa autoridad ang mga tradisyon nito sa Biblia. Ibig sabihin, marami po silang ipinapasok na iba't ibang katuruan o mga kultura na against sa Bible. Nagresulta ito sa maraming mga kasanayan na sa katunayan ay salungat sa Biblia. Ang ilang mga halimbawa ay ang pagdarasal sa mga santo. Isipin nyo, darasal sa mga santo, ibig sabihin, mga saints, tayo po yung mga santo. Ang mabigat nito, ginawan po nila ng rebulto. At si Maria, ginawa pa nilang tagapamagitan. Ang malinis na paglilihi, transubstantiation, pagbibinyag sa bata, mga indulhensya at autoridad ng Papa, pati nga ang December 25 ay naging kaarawan ng tagapagligtas at marami pang iba. Although ginaganap po natin, lalong-lalo na po yung December 25, Christmas Day, yung essence po, naniniwala naman kasi po ako na hindi naman December 25 talaga yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero, yung essence po, yung kahalagahan na minsan sa isang taon, yung unang Pasko, the first Noel, may isinilang pong tagapagligtas ng sangkatauhan. Although, naging tradisyon po yan. Taon-taon, meron pang 3 haring bago, meron pang Santa Claus, meron pang reindeer, Maraming pong pinasok. Ang Romano Katoliko na pawang labag sa sinasabi po ng Bible. Kaya po, naging protestanteng reformasyon. Protestant Reformation. Ibig sabihin, babaguhin. Yung nakagisna natin na mali, dapat mabago talaga ito. At paunti-unti, habang lumalago po sa pananampalataya, at mayroon pong mga tapat na nagtuturo, nangangaral tungkol sa mga bagay na ito, ang tao pong nakikinig ay matututo po at makikita niya kung ano ang katatayuan po natin noong tayo po ay hindi pa po lubusang kumikilala sa ating pong Panginoon Jesucristo. Although tayo po mga Kristiyano, pero still, dahil nga po sa ating matinanggap na mga aralin at mga kultura, mga tradisyon, hindi tayo nagiging aware na tayo po ay napapalayo sa Diyos.
Sa Mark 7:6, sabi po rito, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, tama ang pagkahayag ni Isaias patungkol sa inyo, mga mapagpaimbabaw. Ito ay gaya ng nasusulat, ginagalang ako ng mga taong ito sa pamamagitan ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Yan po ang tingin talaga ng Diyos sa lahat ng tao. Lahat ng tao po, kahit sino, kumikilala po sila sa Diyos at nalalaman po nila by Diyos. Maliban po doon sa mga ateista, sa mga agnostic, Sa Marcos 7:7, sabi po dito, sinasamba nila ako ng walang kabuluhan, na nagtuturo ng mga turong utos ng tao. Sa verse 8, ito ay sapagkat niwanan ninyo ang utos ng Diyos at ang inyong pinangahawakan ang mga kaugalian ng mga tao, tulad ng paglubog sa natatanging paraan ng mga banga at mga saro. Marami pang ganitong mga bagay ang inyong ginagawa. Sa verse 9, sinabi pa niya sa kanila, napakahusay ninyong magpawalang bisa sa utos ng Diyos upang masunod ninyo ang inyong mga kaugalian. Okay? Isipin nyo, ang habang panahon na sinasabi na po ng ating Panginoong Jesucristo nung unang siglo, pagparito niya dito, sinabi niya na yan, And yet, yung mga namumuno noon, palibasa, under sila ng Roman Empire. Okay? Nung panahon po ng ating Panginoong Jesucristo, ang namamayani pong superpower noon ay ang Roman Empire. At kung ano-ano, mga pinasok po nilang mga tradisyon, kaugalian na hindi naman po tugma sa sinasabi po ng Biblia. Sa Marcos 7:10, sinabi nga ni Moses, igalang mo ang iyong ama at ina. Sinabi rin niya, ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat siyang mamatay. Subalit sinasabi ninyo, kapag ang isang tao ay magsabi sa kanyang ama at ina, ang aking kaloob na salpi na pakinabang sa inyo ay korban. Ang ibig sabihin nito ay inihandog sa Diyos. Ganyan po, madalas tinatakwil ng mga tao ang kanilang mga magulang. Kinakatwiran nila, ihandog ko na lang sa Diyos yung ibibigay ko sa inyong tulong. Sa Marcos 7:12, sa gayong paraan ay pinahihintulutan ninyo siya na hindi na siya gumawa ng anumang bagay para sa kanyang ama at ina. Minalang kabuluhan nga ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng inyong kaugalian. Ito po yung tradisyon na inyong ibinigay. Marami pong bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Nakakalungkot po talaga. Ang tao halos nabubuhay sa tradisyon, hindi po sa tunay na salita po ng Diyos. Revelation 22:18, ang dahilan nito ay nagpapatotoo rin ako sa lahat ng nakakarinig ng mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Sinabi ko, kapag dinagdagan ng sino man ang mga bagay na ito, idadagdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na aking isinulat sa aklat na ito. Sa 19, kung pinawasan ng sino man ang mga salita sa aklat ng pahayag nito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa aklat ng buhay. Aalisin din ang kanyang bahagi sa banal na lungsod at mula sa mga bagay na isinulat sa aklat na ito. Kung halimbawa ikaw isang Kristiyano, at marami kang nais ipahayag sa iyong pangangaral para makuha ang atensyon ng mga nakikinig sa iyo o dumami ang mga kasapi, problema po iyon. Ang isang Kristiyano po, sinisikap po nating mga Kristiyano na mamuhay po ayon sa salita po ng Diyos. Hindi po sa mga turo-turo, hindi po sa sinasabi ng kung sino man, kundi kapag may narinig tayong mga sinasabi ng sino man, tingnan po natin sa Bible kung totoo yung sinasabi ng mga nagsasalita na iyon.
And from there, makikita po natin ang katotohanan. Sabi po sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Yung dispensation, rightly dividing the word of truth from other truths. Tandaan po natin, ang Biblia, lahat po yan is pawang katotohanan. But, dapat marunong tayong mag-divide ng truth from other truths. Sabi po ng Juan 1:8, 31, 32, you will know the truth, and the truth will set you free. Sabi po ng Panginoon Jesucristo yan. Kung magpapatuloy kayo sa aking salita, sabi sa verse 31, tunay nga kayo aking mga alagad. At malalaman nyo sa verse 8, malalaman ninyo, verse 32, malalaman ninyo ang katotohanan at palalayain kayo ng katotohanan. Iyon. Si Martin Luther, ang nagtatag ng Lutheran Church at ang ng Protestanteng Reformasyon, ay sinasaway ang simbahang Katoliko sa mga aral na hindi biblikal. Binantaan ng simbahang Katoliko si Martin Luther na palayasin sa simbahan o kaya ay kamatayan kung hindi siya tatanggi. Okay? Kasi po, habang tumatagal po si Martin Luther sa mga turo po ng mga praile ng araw, mga pari, nakikita niya ang kamalian. Ang sabi ni Martin Luther, maliban kung sa gayon ay makumbinsi ako sa patotoo ng banal na kasulatan o sa pinakamalinaw na pangangatwiran, maliban kung ako ay mahimok sa pamamagitan ng mga talata na nasipi ko, at maliban kung nailigay nila ang aking budhi na nakatali ng salita ng Diyos, hindi ako maari at hindi mag-urong, sapagkat hindi ligtas para sa isang Kristiyano na magsalita laban sa kanyang budhi. Narito ako, tumayo, wala na akong ibang magawa, sana tulungan ako ng Diyos. Amen. Hindi niya matanggap. Sa sukdang ikamatay niya, sukdang itakwil siya ng simbahan, okay lang, tulungan nawa ako ng Diyos. Yun po ang sabi ni Martin. Bakit? Kasi nakasalalay po dito yung kabuuan po ng kaligtasan ng bawat isang makaririnig ng salita po ng Diyos. Ganyan po dapat ang posisyon, ang tinatayuan po ng isang mananampalataya po ni Kristo. Actually po, ang sola scriptura hindi dapat pinagtatalunan laban sa tradisyon. Tinututulan ng sola scriptura ang mga hindi biblikal at extra biblikal at o kontra biblikal na mga doktrina. Ang tanging paraan lamang upang malaman ng natiyak kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin ay upang manatiling tapat sa alam nating inihayag niya, ang Biblia. Doon po tayo dapat babase. Kaya nga po, sola scriptura. Malalaman natin sa labas ng anino ng anumang pag-aadinlangan na ang banal na kasulatan ay totoo, may kapangyarihan at maaasahan. Madalas malayo sa katotohanan ang tradisyon. Okay? Minsan akala natin ganun-ganun lang eh. Yung mga bata tinuturuan natin para sumunod lang sa atin. Huwag kang pumunta dyan, may multo dyan. Okay. Ang daming tradisyon tayo, marami tayong mga kinaugalian na hindi po dapat pinapaalam. Nating nakakaalam na doon sa mga bata. No? Yung mga tradisyong iniwanan natin, dapat hindi na natin binabanggit sa kanila. Marami po, mga minamahal, at nakalulungkot, yung mga Kristiyano nadadala pa rin po ng mga tradisyong ito.
Nakakalungkot po talaga na tayong mga ilaw at asin na sinabi ng Panginoong Jesucristo na inaasahan sa atin, hindi po natin magawa because of our tradition. Yung kultura natin. Ang kulturang dapat kulturang maka-Diyos. Okay lang naman yung mga igorot dyan, yung mga ibanag dyan, okay lang yun. Pero pagdating po sa mga kaugaliang dapat na nakatuon sa ating Diyos, dapat doon tayo sumalalay. Doon tayo magkaroon ng pananaw na dapat ito ang sinusunod natin. Ang salita ng Diyos ay ang may kapangyarihan para sa pananampalatayang Kristiyano. Ang mga nakaugalian ay wasto lamang kapag ang mga ito ay batay at naayon sa kasulatan. Ang mga tradisyon na sumasalungat sa Biblia ay hindi sa Diyos at hindi dapat panampalatayan ng Kristiyano. At hindi dapat sa pananampalatayang Kristiyano. Ang sola scriptura ay ang tanging paraan upang maiwasan ang pagsa at panatilihin ang personal na opinyon na huwag unahin ang mga turo ng Biblia. Madalas ganyan Parang mas mataas ito yung Bible, mas mataas yung tradisyon at turo ng tao kaysa doon sa Bible, kung ano ang sinasabi ng Bible. Ang kakanyahan ng sola scriptura ay ang pagbabase ng iyong buhay espiritual sa Biblia lamang at tanggihan ang namang tradisyon o katuruan na hindi naayon sa Biblia. Sabi po rito, 2 Timothy 2:15, pagsikapan mong mabuti na iyong iharap ang iyong sarili na katanggap-tanggap sa Diyos, isang manggagawa na walang dapat ikahiya na itinuturo ng tama ang salita ng katotohanan. Study thyself approved unto God, a workman need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Rightly dividing the word of truth from other truths. Ito po yung sinasabi ko, hindi po truths from error. Madali po makita ang liwanag sa kadiliman. Pero po, minsan o madalas, ang nangyayari, yung truth, ginagawang kontradiksyon. Yung mga ibang salita po, napawang katotohanan din naman. Kaya nga po, rightly dividing the word of truth from other truths. Okay, nawa maunawaan po natin ito. Simple lang po siya, mga minamahal. No? Sola scriptura hindi nagpapawalang bisa sa konsepto ng mga tradisyon. Hindi po ito nagpapawalang bisa. Lalong-lalo na po kapag tama po yung tradisyon natin sa salita po ng Diyos. Sola scriptura ay hindi nagpapawalang bisa sa konsepto ng mga tradisyon ng simbahan. Sa halip, binibigyan tayo ng sola scriptura ng isang matibay na pundasyon na ibabatay sa mga tradisyon ng simbahan. Maraming mga kasanayan sa kapwa simbahang Katoliko at Protestante. Iyon ang bunga ng mga tradisyon, hindi ang malinaw na turo ng banal na kasulatan. Mabuti at kinakailangan pa upang magkaroon ng tradisyon ng simbahan. Ang mga tradisyon ay mahalagang papel sa paglilinaw at pag-oorganisa ng kulturang Kristiyano. Sa parehong oras, upang maging wasto ang mga tradisyon ito, hindi sila dapat na hindi samang-ayon sa salita ng Diyos. Dapat po naka-inline yung mga tradisyon po natin sa salita po ng Diyos. Hallelujah. Masarap pong pagbulayan, pag-aralan, paglimilimiin po ang salita ng Diyos. At makikita po natin ang katotohanan na ang salita po ng Diyos ay may kapangyarihan na makapagpabago po ng ating pong mga pananaw, opinyon, makapagpabago po sa ating spiritual
na katatayuan sa harapan po ng Diyos. Dapat sila ay batay sa matibay na pundasyon ng pagtuturo ng banal na kasulatan. Ang problema sa maraming iba pang mga simbahan ay batay sa mga tradisyon, ang mga tradisyon na nakabatay sa mga tradisyon, nakabatay sa mga tradisyon. Ito yung mga nakalumulatan na. Na pwede namang, habang tumatagal, pwede namang isa lang alang na maging maayos at ugma sa Biblia, pero hindi, pinabayaan po ng mga sunod-sunod na lahi, saling lahi. Madalas na sa paunang tradisyon ay hindi ganap na naayon sa banal na kasulatan. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga Kristiyano ay dapat na laging bumalik sa sola scriptura, ang may kapangyarihan na salita ng Diyos bilang ang tanging matibay na watayan para sa pananampalataya at sa mga kasanayan. Yung tradisyon natin, kultura, dapat nakabase po sa salita po ng Diyos. Napakabuti po ng ating Panginoon. Sa ganitong mga aralin, simpleng mga aralin, simple pero malalim. Kailangan po natin bumasi lagi sa salita po ng Diyos, yung Bible. Sola Scriptura. Sabi po sa conclusion po natin, sa pagtatapos mo natin, hindi problema ang tradisyon. Okay Ang mga tradisyong hindi biblikal ang problema. Sa pamamagitan ng maingat na pag-aaral ng salita ng Diyos, malinaw na maraming mga tradisyon ng simbahan na nabuo sa daang siglo sa katunayan ay salungat sa salita ng Diyos. Dito nalalapat ang sola scriptura. Sa madaling salita, dapat lahat ng mga tuntunin at maging mga panuntunan sa loob ng simbahan dapat nakabatay o nasasalig sa salita ng Diyos. Even our creeds, yung statement of faith natin, dapat nakabatay po sa salita po ng Diyos yan. Hindi po yan yung kinopya lang natin doon sa iba o sinadin lang sa atin ng iba. And then, habang tumatagal, nakita po natin ang kamalian, hindi pa rin po natin tinutuwid, problema na po natin yan. Nakalulungkot, pinababayaan po ng simbahan yung mga dapat na naituturong mga bagay na biblikal. Okay? Maunawaan po natin na lubusan ang bagay na ito. Sa 2 Timothy 2:4, sabi po ito, ipangaral mo, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Ipangaral mo ang salita. Maging handa ka sa mabuting panahon o sa hindi mabuting panahon. Manumbat ka, magsaway ka, manghikayat kang may katapatan at pagtuturo. Sola Scriptura. Hallelujah. Pagpalain po tayo ng Diyos. Ikaw ba, kapatid? Ako ba? Tayo ba? Yung ating pong mga pananaw sa buhay, yung ating maliit, konting nalalaman sa Bible, ito ba ay naayon sa nais ng Diyos para sa atin? O gusto lang natin para matanyag? Ang Diyos po nakakaalam. Pero sinasabi ko sa inyo mga kapatid, dapat laging nakabase sa Bible yung ating mga pananaw sa buhay. Actually po, sa aking pagkaunawa, meron po kasing yung mga Hudyo, meron po silang dalawang aklat, Yung una, yung Torah, Psalms and Proverbs. Okay? Yung pangatlo po, kung nakita po natin yung mga kautusan ng Diyos, may 10 utos ng Diyos, Tapos meron pong 613 civil and moral laws na dapat sinusunod
ng mga Hudyo, ng mga Israelita, na pwede po natin i-adapt sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito yata po yung nakasulat sa Talmud nila. Kaya alam, problema nila, meron na po sila, may binibigay na pong guidelines para po makasunod ng maayos sa pamumuhay sa mundong ito. Taliwas sa mga makasanlibutan, hindi po nila tinutupad. Kaya po napapawalay ang Israel sa tama at naayon na tuntunin po ng scriptures. Tayo po as Christian, nakita na po natin ang katotohanan na ang Bible ay pwedeng mag-transform mula sa isang pusakal na magnanakaw, pusakal na mamatay tao, at iba't iba pang mga krimeng nagaganap. At kapag sumuko sa Diyos, sumuko sa Panginoon Jesucristo, sinuko ang kanyang buhay, tinanggap niya at pinanampalatayanan niya, nababago po ang buhay. Because of the Holy Scriptures and yung pong paggabay ng banal na Espiritu. Sola Scriptura. Aming Diyos, aming Ama, nagpapasalamat po ako ng maraming sa pagkakataong ito. Salamat po sa iyong kabutihan. Nakita ko po at narinig ang patungkol sa iyong banal na salita. Nawa, kaming lahat po na nakarinig po sa iba't ibang dako, iba't ibang panahon, iba't ibang oras, sa simpleng message na ito, patuloy po kaming maging matatag, lagi po kaming maging masaya, masigla habang kami po ay natututo sa iyong mga salita. Lord, help us to understand your will according to thy word. Salamat po aming Diyos. Salamat sa iyong kabutihan. Pagpalain niyo po ang lahat po sa amin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. God bless po sa ating